Then, tawag nyo na ba? Pakibasa, saya, natin pumitiwan, 1-7. Matthew 21:1-7. At nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad, na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay, masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno, na may kasamang isang batang asno. Halagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon, at pagdakay kanyang ipadadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumapalito sa iyo, na maamo at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno, at iniligay nila sa ibabaw ng mga isto ang kanilang mga damit, at dito siya'y sumakay. Tayo manalangin, Lord, salamat po sa salita. Basta po ikaw na po sa lahat ang paglilinis po ng banal ng dugo, sumaan po. Thank you, Lord, for the controlling of the facilities in your presence. In Jesus' name, Amen. Sa maganda po ng ating pag-aaralan ay before entering Jerusalem. Before entering Jerusalem. Dito makikita natin na yung kumisenang yun ay pagpatungo po sa Jesus sa Jerusalem. Pagdating po sa Bethphage, uminsulat po sila. At doon po nag-usos si Jesus. Sabi niya, pumunta kayo doon sa unahan, sa katapat ninyo, at may masusupungan kayo doon bahay, at merong nakataling asno. Talaga ninyo. At kung sawayin kayo ng mayawi, sabihin nyo, kailangan ng Panginoon. Yan po sabi ng Jesus. Ngayon dito makikita natin ano pong araw na makukuha natin sa kasaysayan ito ng panahon si Jesus ay patungo sa Jerusalem. Number 1. Dito makikita natin, Jesus worked without the knowledge of the disciples. Si Jesus po ay gumagalaw, ligid sa kaalaman ng mga disipulo. Bukod sa kanila na everyday evangelism na pagdating ng hapon, pero hindi alam mga apostol. Si Jesus pala, gumagalaw pa rin kahit na hindi nila alam. Bakit? Sabi niya, pagdating doon sa kanto, mandaroon sa inyong inaharap. May makikita kayo doon asno na nakatali sa tabi ng bahay. Talaga ninyo. Makita nyo. Bakit alam ng may asno? Maaari bang pwede kaya na pagkatapos siya ng evangelism, mag-rest lang siya ng konti, tapos gumagala siya ulit para tingnan yung mga lugar-lugar. O maaaring sabihin nyo, Pastor, siya doon, pagod na siya doon. Kung hindi man ganun, meron siyang gift of discernment and word of knowledge. Kahit nandun siya sa bahay, nagtatrabaho pa rin siya. Alam na pa rin yung mga nandoon sa unahan nila. Kaya nga, si Jesus po ay gumagalaw. Bukod sa nakikita ng disciple, gumagalaw din po siya
kahit hindi siya nakikita ng disciple. Kaya si Jesus po gumagalaw sa buhay mo, hindi mo alam. Alam niyo ba yun? He is working without your knowledge. Sabi niya, doon sa hinaharap ninyo, meron doon isang bahay at meron doon nakataling asno. Kita niyo, alam niyo yung mga iskinita. Kung pupunta ka sa lugar ng squatter, ang mga iskinita dyan, 1 metro lang ang luwag eh. Sa subdivision ng iskinita, yung sasakay sa lubungan. Meron silang pinaka-highway. O yung nasa dividend kami dati, sa highway, laki. Yung mga iskinita na sa lubungan pa rin. Pero pag napunta ka sa mga squatters area, sa lubungan tao, minsan natabi ka pa sa tingdig para magkadaanan kayo. Serious po, alam niya every iskinita dito sa mundo, kahit 2 feet lang yan. Alam niya, yung mga bagong bata ngayon, mga hindi nyo alam yung iskinita. Ito yung iskinita. Yung maliit na daanan. Ang mga highway, malaking road, big road, yung mga iskinita. Yung mga sulong-sulong dyan. Ayan. Kaya dito makikita natin na gumagalaw po siya ng lingid sa kaalaman ng mga doktor. At lingid din sa kaalaman mo, gumagalaw po sa iyo. Gumagalaw sa buhay mo. Yung mga prayers mo, parang wala yata eh. Then, gumagalaw siya, hindi mo alam. Kaya dito, makikita natin na minsan, kahit iskinita ng buhay mo, alam niya. Surok-surok ka ng buhay mo. Alam niya. Kaya hindi mo kayang magtago. Kaya dito, makikita natin mga kapatid na makikita natin yung kanyang pagkilos. Kasi minsan, pag ito sa'y tahimik, parang tahimik yata. Gumagalaw ba ang Diyos pagka tahimik? Parang tahimik lang. Parang yung sundalo ng World War II na, kasi Bisaya sila eh. Ang Germans hindi na tumatanggap ng maraming prisoners. Kasi they are on the retreat. Paatras na sila. Hindi na sila tatanggap ng maraming prisoners. Nagkaba lang yan, kaya iba minamasaker na nila. May nakita akong live na ganyan, dokumentary. Iba, bago pa rin, nagmumaya pa lang babulgan. Mga Amerikano. Mamaya, Hoya! Nagsulat sa LinkedIn, I believe in God. Even God is silent. Ako naniniwala sa Diyos kahit ang Diyos ay tahimik. In fact, pag ang Diyos ay tahimik, He is the same. Kung paano siya gumagalaw, ganun din siya kung paano siya tahimik. Hindi mo lang nakikita. Tingnan mo si Jesus. Hindi alam ng mga apostol, meron na ron. Dahil nung hindi sila gumagalaw, nung nagpapahinga sila, si Jesus nagtatrabaho ko rin. His word of knowledge and wisdom and discernment nagtatrabaho. Inaalam na yung mga lugar na yun. Sabi nga sa Bible, He knows everything. Alam po na Jesus ang lahat ng mga bagay. And in fact, He is coming to you. Sa eskinita ng buhay mo ngayon, papunta na siya. Tignan niyo mamaya ang mensahe. Sa katotohanan lang, patuwa mo siya sa eskinita mo. Tatapukin ka na niya. Kita niyo po, no? Pati nakataling aso sa dingding eh. Pansin mo.
mga nakataling aso, pansin niyo. Ganun po kalawak ang scope po ng concern ng Panginoon. Meron mga aso, dinala sa pasto, pinag-pray ng pasto, gumala yung aso. E may nagpo-question ko eh. O, di ba naman aso? Kapag-pray. Sabi ng mga karap, bakit? God made the dog. Nilikha ng Diyos yan eh. Pangalawa po, una, si Jesus po ay nagtatrabaho without the disciples' knowledge. Siya gumagalaw without your knowledge. Pangalawa, the sovereignty of Jesus. Ano ba ibig sabihin ng sovereign? Hindi nakapangyayari, almighty, He is in control. So relax, God is in charge. Namumulila ka ba sa buhay? God is in charge. Nung pagtingala po ni Isaiah, dahil nagkakagulo yung namatayan sila ng righteous king, baka yung kaaway ang Israel ay lumusok. Pagtingala niya sa langit, nakita niya ang Diyos. Isaiah chapter 6, nakaupo. Ano ang pagkakaupo? Nakaupo bilang king. Hindi nakagano'n. O kaya nangyayari sa mundo? Ano na nangyayari sa Pilipinas? Mukhang wala ng pag-asa. Hindi po nakagano'n ng Diyos. Ibig sabihin, He is in control. Yan nangyayari sa bansa natin. He is in control. Kahit maraming corruption. Na-expose na ng Diyos sa corruption dito sa ating bansa. Bakit siya po ay sovereign? Sabi niya, o nakapangyayari, o He is in control. Pag sinabi nung may-ari, ba't nung kinukuha yan? Sabi ni Jesus, kunin niyo. Kalaganan niyo, kunin niyo. Ba't nung kinukuha yan? Sasabihin niyo, kailangan ng Panginoon. Ikinuha nila. Tinanong na nga sila, uy, ba't nung kinukuha yan? Kailangan ng Panginoon. Hindi na kumiboy. Hindi na kumiboy na may-ari. Pero sige, basta sa Panginoon. Sabi po sa Psalms, the earth is the Lord's and all that is within. Ang lupa daw po ay sa Panginoon ang lahat ng nandun. Yung anak buhay mo sa Diyos yun. Yung business mo. Iba, pati buhay mo sa Diyos yun. Kaya dapat paglingko, nandito ka. Priority mo ang Diyos. Dahil sa ganun lang namin sa buhay mo, tanggal ang hininga mo. Kaya dito po no, makikita natin na si Jesus po ay sovereign. Ang maganda lang po dito sa may-ari, nung sinabi, kailangan ng Panginoon, hindi na siya nagdalawang tayo. Sige, sa Panginoon talaga. Punin na ninyo. Ayan. Sa ating buhay, baka may hinihingi yung Panginoon, di pa natin maibigyan. Yung yero, kapatid, panggawa ng church sa Panginoon, pwede bang mahirap? Ibigay na sa Panginoon pala. Sa Panginoon, pag sinabi niya sa buhay mo, stop! He will stop. Mawawala ang hininga mo. Sinabi niya, stop! Wala na yung hininga mo. Pag sinabi niya, go! Para kayo sanggol, bago sila, di ba? Minsan, di umiyak yan eh. Kasi sampal pa muna yan. Pagsampal, sabi ng Panginoon, live! Yeah! Sabay iyak ng bata. Ang bubuhay na yan, kung ilang taon tinakda. Pag sinabi naman ng Diyos, stop! Kahit milyonaryo ka pa, stop ka na. Ganon pa sovereign ang Diyos.
bigyan natin ng olive leaf. Pangatlo, in these last days, sabi doon, kunin niyo yung asno na hindi pa nasasakyan. Yung asno na useless. Yung asno na hindi ka pansin-pansin. Pero nasa kapilang ng bahay yan. In the last days, yung mga useless, gagamitin ngayon ng Diyos. Kaya sabi ko, pupunta na sa inyo. Pupunta na sa iskinita ng buhay mo. Useless ka dati. Kanina, pagkakait ka, natutuwa naman ako na nandito si Twinkle. Wala nang dati pakinabang yun. So, pagkakait ko, nagtuturo. Ayan, kita nyo. Pinapansin niyo ba si Twinkle dati? Hindi niya pinapansin yan. Iyak-iyak lang dito yun eh. Pero tignan niyo, pag-akad niyo, nagtuturo ng bata yun. Mga useless dati yan. Mga hindi napapansin. Kaya sabi ko sa Jesus, patungo na sa iskinita ng buhay mo. Hindi lang ng bahay mo, ng buhay mo. Dati kang useless, si Kenneth, nakikita niyo ngayon, pag umaga. Nakikilig siya. Ewan mo kung dati kang useless si Kenneth. Marami ngayong surprising thing mga pa-prepare yourself. Kasi kung hindi ka nagagamit mo, gagamitin ka niya. Ayun sa iyong kakayanan. Kahit sa maliit na kaparaanan. Hindi mo kaya mag-share, gagamitin ka ng Diyos sa pananalangin. Ang dapat lang sa kanila ay kalagahan. Sabi, kalagahan ninyo. Okay, kinakalagan na kayo ng Panginoon. Yung mga itinalagang youth leaders dito, kinalagan na kayo ng Panginoon. Gawin ninyo ang inyong dapat gawin. With wholeheartedly heart. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kaya sabi rito ni Jesus, sige, puntahan niyo yun. Eh, nung nakarating sila pangalawa. Pero hindi na sinabihan, nung magpapasko na, sabi niya, tayo magkakaroon ng Pasko, yung ina-observe yung Pasko, kailangan natin yung bahay. Sabi ko, punta kayo doon, sa lugar na yun. Ayun na naman, sinabi niya. Sabihin niyo sa tao yun, kailangan ng Panginoon yung bahay. Hindi nakikibuyo, sinabi niya. Pagdating nila, nagagayakan na yung bahay. Gagayakan na. Sinabi lang ni Jesus na kailangan ko yung bahay mo. Pautos lang. Pagdating nila, nakiba ng kwarto yung binigay at nagagayakan na. Ang makikita natin doon sa mayayari yun, galante siya sa Panginoon. Pagka sa Panginoon, galante siya. May mga tao galante sa kumpare. Sa mga amiga, sabi nga mo kaya mga kamandyong niya. Darating yung kamandyong ko rito. Yung mga mamahaling bago sa iskaparate, ilabas yun. Darating yung kumpare ko, yung kandil ko sa business, ilabas ang pinakamasarap na handa. Galante. Pero sa Panginoon, darating yung pasto. Bili ka ng kape. Kano ba yung presidente? Pero kung mga tao, minsan galante sila sa mga kaibigan, pero sa Diyos. Kapag kung gano'n, mga kapatid. Ito, yung sinabi niyang hinihiraw na yung kwarto. May pagdating nila, nagkagaya ka na. Iginuhos niya yung kanyang pagiging galante para sa Panginoon. Yung iba sa Panginoon, hindi galante. Nanggagalanipin.
Alam niyo ba yung nagkakalaitin? Okay rin na naman. Paano na? Nagkakalaitin na gamit eh. Oh, yan! Pero, pare, ngayon tayo nakita eh. Okay. Sakay. Ayun na lasing na. Kunin mo lahat ng pera dyan. Nalating eh. Sa Panginoon, nagkakalaitin. Yung malaki as treated, malaki as threatened. They are threatened. Tingnan niyo yung mga hindi pansin. No? Isang eksena sa Bible, si Sakeo. Chapter 19 ng Luke. Si Sakeo ay tax collector at sa ipandak, sabi sa Bible. At siya ay pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Sakeo at siya ay isang mayaman. Ay siya ay puno ng mga niningil ng buwis at siya ay mayaman. Ayan. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil maraming tao sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng kahoy ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya ay nagdaraan sa daang yaon. Tignan niyo po sa dinami-daming tao. Sabi rito si Sakeo, mayaman. Kaya hindi naman po lahat ng mayaman, malapad ang pagod. Ito, sinikap niyang makita si Jesus eh. Umakit siya sa puno ng sikomoro. Pagdaan niya ni Jesus, sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan, punta ako sa bahay. Kita niyo kilala siya. Kilala siya. Doon lang naman siya nakita ni Jesus. Ay, May, alam mo ba, kilala ka ni Jesus na May ang pangalan mo? Alam na, nakatira ka sa harapan na nalikuran ng Metro Bank. Alam niya yun. Sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay. Bakit po naging interesado sa Jesus para po puntahan ang bahay ni Sakeo? Sabi ko, mayaman po siya, maniningil ng buwis. Ang isa po sa katangian ni Sakeo, madali po siya makonvict. Madali siya makonvict. Pagpasok na Jesus sa bahay, sabi ni Sakeo, Panginoon, kung ako man ay nakapagnakaw, isusuli ko. Kung ako po'y sakaling nakapaningin ng sobra, ibabalik ko ng 4 na beses. Hindi ba nasasalita sa Jesus? Hindi ba nangangaral? Nakonvict na. Yan akong ka-eskwela, akong elementary na nagnakaw ng Adidas. Sapatos. Tinawag siya naman dito. Pinakatakutan niya. Junior, halika rito. Dito, hindi mo tinakaw yung Adidas. Madali mo konvict, sa maling paraan mag-cover. Hindi ko tinakaw yung Adidas. Hindi pa nga tinatanong eh. Si Sakeo, hindi pa nagsasalita sa Jesus, Panginoon, kung ninakaw mo na mag-sorry ko. Madali siya mag-convict. Naalala ko yung kaswala ko ngayon, nung grade 6 kami. Tinatanong yung address namin. Juan de la Cruz, saan ka nakita? Ano address mo? Number 7 po, Cabrera Street, Pasay City. Ronaldo Marinho. Saan ka nakatira? 2298, Ramos Street, Pasay City. Tinawag si Junior. Gregorio de la Rosa. Saan ka nakatira? Sa likod doon naman dito. Sino naman dito? Saan ka nakatira? Sa likod doon naman dito. Ano mali yung teacher namin doon? Sino naman dito? Kaya si Sakeo po ay madaling mag-convict. Kaya magaan po ang loob na Jesus sa taong madaling mag-convict ng kasalanan. Yung mga tao, sinisigawan na ng Panginoon, di pa nakakonvict. Yung mga Kristyano, binubulewan na ng Panginoon. Oh! Easy!
Ano ko dyan? Pero nung si Zacchaeus, dahil siya ay taong makasalanan na madaling mapunti, pupunta ako sa bahay mo. Pagpasok niya sa Panginoon, kung nagnakaw man ako, isusuli ko. At kung nakapaningil ako ng sobra, isusuli ko ng 4 na beses. Ano sabi ni Jesus? Ang kaligtasan ay dumating sa bahay na ito. Ganun po ka-bless ang Panginoon sa taong madaling mapunti. Tanungin mo ngayon katanong, madali ka ba mapunti? Yung iba po kahit nasa judgment na, hindi pa nakukonvict eh. Ganun po katambot ang photo ng Panginoon sa taong marunong umamin. Tulad si Father Elmer Enrique, may pulis. Sabi niya, di ba nagsalita sa rito? Ako po ay pulis na korap. Balasubas, magnanakaw. Pero marunong po ako umamin. Namin ko po ako masamang pulis. Ngunit, sinatawag na ako ng Panginoon. Kaya di kayo nag-check siya ang gospel. Kaya pinagpala siya ng Diyos. Pinayaman siya ng Diyos. Di dahil sa pagiging pulis niya. Di ba inanin niya mga magnanakaw na nahuli niya? Pinanayan niya. Ang inanakaw mo, naging sa kotse. Inaulitin ha. Tapos sila nagbebenta. Kaya this last day, he will use the unused. Nakita na natin dito. Ayan, sila may mga. Dati hindi naman sa mga ginagamit ng pag-unused yan eh. Yan, mga kabataan dito na sa harapan. Wala na yan ito yung ginagamit eh. Wala na. Si Joros na, nagagamit din eh. Sa paglilinis. Kaya yung mga hindi nagagamit, gagamitin kayo ng Panginoon. Kapure. O si Kapure, ginamit na ng Diyos eh. Pastor, si Lita gusto sumalo. Yung dami bagay. Ayan na si Lita, saksi. Walapan natin ang Panginoon. Of course, hindi lang ganun sa bagay tayo magagamit. Mas mataas pa doon. Mataas pa doon. Yan po ay dakilang privilege. Ito na po ang iyong panahon. At kung yung nire-reject ang offer, ano sabi doon? Sa talata, at yung donkey ay sinakyat ni Jesus. Kita nyo? Yung donkey useless, doon po naupo sa Jesus, sinakyat, patungo sa Jerusalem, patungo doon sa templo. Nasakyakan niya ng Diyos. Ibig sabihin yung presence niya, ilalagay niya sa inyo. Ilalagay. Mga dating useless, magiging usable kayo ngayon. Walang ititira ang Diyos dito na hindi ginagamit. Maraming pagkagamitan sa inyo. Tingnan yung katawan yung sila. Dapat meron yan. At ito na po ang panahon na magdala tayo rito ng kaluluwa. Kung tatanungin ko kayo sa isang linggo, ilang kaluluwa na dala mo sa Panginoon? Wala pa ito. Panahon na po. Kailangan nila ang kaligtasan. Pag-pray nyo, yun yung ilang sila mo. Tutulungan natin. Marami pa. Ano po ang araw na makukuha natin dito? Noong si Jesus po ay nagkuman, puntahan niyo yung bahay ro, meron nakataling asno, punin ninyo. Pagka-question kayo, sabihin niyo, kailangan ng Panginoon. Yung disciple, sumunod niya eh. Hindi na nagtanong. Hindi na po nagtanong. Sumunod na sila. Pag sinabi ni Jesus, sumunod ka na. Hindi kayo, dadalhin ni Jesus sa isang bagay para ipahama. So, kinuha nila, hindi naman kung yung nangyari. Kaya ganun po ngayon, kung tinatawag ka rin ng Panginoon,
Sumunod ka na. Dahil hindi ka niya ipapahamak. Pangalawa, yung mga pinagkakatalian mo, kalagat mo na yan. Fear, doubt, yung mga pag-aalilangan sa paglilingkod, kalagin nyo na. Kalagin nyo na. Dahil meron ka rin kakalagan. Yung mga tao na sa kapaligiran natin. Pangatlo, let Jesus ride in you in these last days. Kita niyo ang babasahin ko sa 21. At nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamagitan ng propeta at sinasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Siyon, narito, ang hari mo'y kumaparito sa iyo na maamo na nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng asno, ng babaeng asno. Ayan. At nagsiparoon ng mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno. At inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang damit at dito siya ay sumakay. Yung useless, yung hindi napapansin, meron palang purpose ngayong last days. In the past, sa yung Christian life, hindi ka napapansin, hindi ka nagagamit. Ngayon, meron na. Gagamitin ka ng Panginoon. Kaya, alamin ninyo ang inyong gifts. Alamin ninyo ang inyong kaloob kung ano. Dahil ito na po ang panahon para gamitin kayo ng Panginoon. Nasa last days na po tayo, hindi na po tatagal ng gusto. Mga 15 years na lang hindi ako naglalagyan ng petsa. Within 15 years na lang lahat na nakasulat sa Bible na mangyayari na yan. Meron nga nagsasabi sa 2017. Sa 2017, marami na mangyayari. Book of Matthew 24, mangyayari na natin Ano ba yan dyan? Famine. Lindol na sunod-sunod. Pagbaksak ng mga meteors. Sabi nila sa 24:17, sabi lang nila, ang puntos rito, yung tayo prepare, mga papel. At yung purpose ko ni Jesus, pagsakay doon sa asno, patungo siya sa templo para linisin. Diba? Pagdating niya sa templo, nakita niya, ginawang tindahan ng templo, pinagtatantsakan niya. Tinagoy niya. Kaya gagamitin ka ng Panginoon ngayong last days to purify His temple, to purify the church. Nang sa ganon, ano nangyari? Nung nalinis ni Jesus yung templo, naglapitan yung mga pilay, yung mga lumpo, yung mga bulag at kanyang pinagaling. Kaya yung temple naging totoong house of prayer. Ibig sabihin, meron kaming revival. Gagamitin ka ng Panginoon is coming revival. Pag ang Diyos po, tinadjudge yung body of Christ, nagkakaroon ng revival. Kasi nalilinis. Kaya wag po natin sayangin itong opportunity ito. So, okay. Number 1, si Jesus po ay gumagawa without your knowing. Hindi mo alam gumagalaw sa buhay mo. Kaya walang sayang sa iyong prayer. Pangalawa, He is sovereign. He is in control. Basta ipagkatiwala mo lahat sa Kanya. Si Berlin, nung inaabot yung kanyang pamilya, yung batang yan, sino ba nandun? Inaabot ng Yolanda Nandun sila mismo sa Samar sabi niya, Lord, pinagkakatiwala ako sa iyo yung mga bata. Si Ren, nag-aalala kay Medyo Kaya after 1 week, dumating dito Sabi nila, parang na dito, parang na daw iskasyon. Kasi nagtago sila sa bundok. Tuwan-tuwa parang ito ba? Kasi akala iskasyon.
Samantalang, dilupi na yung dumating doon. Ganun po nag-iingat ang Diyos. Ganun po nag-iingat ang Diyos. He is sovereign. Pangatlo, sa huling araw, gagamitin po niya yung mga useless dati. Kasi sa Panginoon, walang useless eh. Walang useless sa Panginoon. Eh, pastor, useless ako, wala akong gift. Bibigyan ka ng gift ng Panginoon. Eh, useless ako. Eh, ayaw ko kasi magpagamit eh, kaya useless ka. Pero kung papagamit ka, usable ka. At wala pong useless na po ninyo sa body of Christ. Hanggang po natin yan. Ito lang ang aking gustong iwag message. Ako saan ito po ang utos ng Panginoon sa mga alagad. Kalagad nyo yung asmo. Marami po tayong nakalagad. Maraming kapit-bahay rito. Nasa tali ko sa kamalian. Nakalanan, rito. Gagamitin po tayo ng ito para kalagad sila. Tumayo po tayo lang.